Dito naman sa mga kailangan sa incubator, ayan na rin. Good evening mga kaibigan. Meron nga pala akong gustong ipakita sa inyo ang aking ginawang wow, what's that? Yan po ay isang incubator. Yan is ginawa ko lang. Ginagawa ko siya kapag gabi na, tapos na ako magtrabaho. So yan yung loob niya. Hindi pa siya tapos totally. Dito natin ilalagay yung ilaw. Yung ilaw dito. Nandito rin yung kanya, yung nakasabit na parang kapag na-reach na niya yung 37, ganon yung init, is kusang makamatay yung ilaw. Dito natin siya ilalagay. Yan yung kanya. Tapos dito lalagyan natin dito ng wire hanggang dito. Dito natin makikita yung temperature. Yan, sa ngayon is hindi pa siya tapos. Ganyan pa lang. Ang natapos ko pa lang is yung viewing niya. Ayan, kita natin sa loob yan. Ang ganda, diba? Yan lang yan. Hindi pa siya tapos. So pagka natapos na to, is maganda yung kakalabasan yan. Balikan nyo yung buo niya na. Yan yung ating incubator. Yan. Kaysa sa bumili tayo ng apakamahal na incubator, subukan muna natin mag DIY. Ito, ganyan natin siya bubuksan. So napaganda nito. Napanood ko siya sa mga YouTube and trinay ko siyang gawin. Ayan, at susubukan natin yan kapag malapit ng mag itlog yung ating mga manok dun sa baba, yung ating tawag dun, roasted island chicken. Yan, dito natin siya i-incubate, and then habang pinag-aaralan pa natin kung paano sila paramihin, is step by step muna tayo. Simulan natin sa manok, pangalawa sa incubator, pagka nangitlog na. Ayan, eto nga pala is hiningi lang natin, konti lang yung nagastos natin dito. Yung nagastos lang natin ito lang, tape na yan. Pero kapag kabibilin mo to, medyo mahal din to, mga 500 siguro. Eto, hiningi lang natin to, binigay din sa atin. Tapos yung nilagay natin dito is fiberglass ata to eh. Yan, sira na yan, nakita ko lang dun sa baba. Yan, halata ba? Yan, parang fiberglass yan. Ayan, kita nyo ba? Basta may salamin dyan. Tingnan nyo, wala yung butas. Tingnan nyo, wala yung butas, parang fiberglass to. Ito. Ayan, so lahat ng yan is bigay, at yung isa pulot. Yung nabili lang natin is yung duct tape. Ayan, so unti-unti natin. Ayan, ganda. Yan yung loob. So ayan, tulad nga ng sabi ko mga kaibigan, kung may gusto kang malaman, kung may gusto kang gawin, kailangan mong pag-aralan. Tulad ko, eto, lahat ng mga natututunan ko is dito ko lahat pinapasok. For example, nung nagbaboyan ako, ito yan, sinusulat ko lahat yan, yung mga knowledge na natututunan ko. Yan, pasaba pag-aalaga ng baboy. Nung nag-start ako noon is February 1, 2023. Nung nag-alaga ako ng baboy, dito ko din sinusulat. Diyan na lahat yan, yung mga pwede kong i-inject, mga bawal, yan, nandiyan na lahat. Kaya na din, tamang oras ng pagpapakain, nandiyan na lahat. Tapos sumunod dito naman, nung natutunan ko na yung mga fattening, is doon naman ako sa inahin. Sinulat ko rin pag-iinahin, and then mga sunod-sunod. Yan. Pero habang sinusulat ko dito is ginagawa ko na siya, parang lahat na ng mga na-experience ko is dito ko na rin pinapasok. At maliban sa pagbababoy mga kaibigan, yan, first day of biik, yan na din. Anong gagawin mo kapag kaunang araw ng mga biik? Dito na din
Nasulat natin dyan. Sign na malapit ng mga anak ng baboy. Nandiyan na lahat. Lahat ng mga na-experience ko sinusulat ko. Syempre para kung gusto kong gawin ulit, meron tayong babalik. Ito kasi nagbaboyan ako nun doon sa mga previous video ko. Nagalaga din ako ng mga baboy, kaya lang yung lupa na pinagalagaan natin nabenta na kasi nangailangan din tayo, at yung lupa nabenta na. Yan, nandito din yung gusto kong gawin talaga, hydroponics farming. Yan, inaaral ko muna siya. Kratky method, ayan, NFT nandiyan na din. Sinusulat ko talaga lahat yung mga gusto kong gawin. Ayan, hindi ko pa na-start, at least may idea na ako paano ko siya sisimulan. Yan, yung Kratky method nga is yung hydroponics na hindi ko pa nasimulan talaga. Ito sana yung gagamitin ko pang hydroponics farming, kaya lang inuna ko muna yung incubator. Tsaka yung incubator naman is nasulat ko na din dito. Ayan, incubator. Ayan, talaga lahat ng mga nalalaman ko is sinusulat ko na dito sa maliit na papel na ito. Lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. Dito naman sa mga kailangan sa incubator, ayan na rin, thermostat, thermometer, styrobox, ayan, styrobox, duct tape, doon na din. Wala na lang sa atin is fan, thermostat, and thermometer. Yun na lang yung wala sa atin. At doon na rin sa box is meron na din akong sinulat dyan na guide kung saan ko siya ilalagay. So bababa lang natin. Dito sa baba, dito is yung kanyang fan. For example, doon dito yung fan sa gilid. Tapos yung bulb, yung ilaw, dito na din yung ilaw sa gitna, dyan yung ilaw. Tapos thermometer naman dito ko siya ilalagay, dito sa lagay natin dyan, pero dun sa loob, para sa ganun is makita nyo yung temperature dun sa loob. Tapos styrobox nandiyan na rin. Yung thermostat naman, yun yung kapag ka na-reach na niya yung gusto mong init dun sa loob para mapisa yung itlog, is kusa ng namamatay yung ilaw. Yun yung use ng thermostat. At yung fan naman para hindi masyadong mainit. Yan, ganda. Pero hanggang dyan pa lang yung knowledge na alam ko. Wala pa ako dun sa mga itlog. Ayan, wala pa akong bakante dyan. Tapos maliban din sa hydroponics, sa ganyan, incubator at baboyan, doon sa previous video natin sa mga dati ko ng subscribers is alam nyo naman na nag-alaga ako ng kalapate. Ayan na din. Nung una kong sinubukang pasukin ng kalapate, kailangan mapag-aralan ko muna siya, yung molting niya, pagpapalit ng balahibo, mga vitamins na kailangan, andyan nasulat ko na lahat. Yung free fly, andyan na din, kung ilang days bago sila makalipad, kung ilang days bago mapisa yung itlog, nandyan na din lahat. Yan, nandito na lahat yung mga gusto kong gawin. Kung hindi ko pa nagawa, at least may sulat ko na at alam ko na yung kung paano ko sisimulan. Nandyan na ilang days mapipisa ang itlog, nandyan na din, diba? Tapos maliwan doon sa pagkangalapati, andito na tayo sa Roaster Island Chicken. Nasulat ko na dyan, Roaster Island Chicken, RIR. Yan. So nagsimula muna tayo sa 3 manok. Tapos kapag nangitlog na yan, andyan na papasok yung mga pakain natin, mga chick booster, day 1 to day 30, day 30 to day 60, day 60 to day 90, nandyan na lahat, nakaabang na yan. Babalikan ko na lang kung sakaling nandun na ako sa point na kailangan ko na itong mga to. Yung mga vitamin nandito na din. Vaccination program, day 1 to day 3, nandyan na din lahat. Yung mga B1 vaccine, tingnan nyo, hindi ko pa na-experience pero nasulat ko na siya para kung sakaling kailanganin ko na, nandun na ako sa point na
gagawin ko na to. Nandito na lahat, day 10 to day 12. Nandito rin yung Gumboro vaccine, nandiyan na lahat yan. Fowlpox vaccine, yan, Lasota, diba? Hanggang doon lang muna. So, tayong pa tayong bakante. Gusto nating magawa. Andyan lahat nakasulat. Diba? Mood diary. Yan, lahat ng mga gusto kong malaman at mga alam ko na nandito na lahat. So, eto muna. I-execute ko na yung mga bagay na gusto kong gawin. Tulad ng yan, incubator. Simulan lang natin sa simple. Bago natin pasukin yung mga komplikado. Ganyan lang muna. Sa ngayon, gusto ko lang siyang i-share kasi napaganda. Kung titignan natin, i-imagine natin yan, may laman na yan. Diba? Napaganda na. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung video ko. Gusto ko lang siyang isa sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Bye.